Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Andrea Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo Seminary Edition at ngayong araw po ay June 10, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay nabibilang ka ba sa Invisible Universal Church? Ang topic po natin is Invisible Universal Church. And yung scripture po natin ngayong araw is Matthew chapter 16 verse 18 na ang sabi po dito, "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Sa Tagalog po, "At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magbawagi laban sa kanya." And yung concept po natin na Invisible Universe Church is sabi po dito, the Invisible Universal Church refers to the true church as God sees it, a spiritual reality made up of all genuine believers united by faith in Jesus Christ, regardless of denominational differences or earthly divisions, while we see the visible church as local congregations or institutions. God's perspective transcends this outward form. The invisible church consists of those whose hearts belong fully to Christ, called and kept by Him until His return. This understanding reminds us that our true identity is found not in buildings or programs, but in our relationship with Jesus and with each other as His family. And yung scripture po natin ngayong araw is, yung teaching number 1 po natin is, ito po yung tatlong, the invisible universal true church of God. Na number 1, the true church is not merely a religious group. Sabi po dito na yung church ay hindi talaga siya yung basta-basta lang na mga religious group na dinivide nating mga tao na hindi natin masasabi na ikaw talaga ay believer ng ating Panginoong Diyos. At ang nakakaalam lamang ng talagang believer ng ating Panginoong Diyos ay talaga kung totoong ayun ba talaga yung member na ng group na yun na talagang tinataas yung ating Panginoong Diyos and tama yung mga sinasabi doon. And teaching number 2, the true church is made of all believers. Sabi po dito na yung church ay hindi basta-basta lang gusali, hindi basta-basta lang religious group na ito daw po talaga ay ginawa para sa talagang totoong mga believers. Yung church, masasabi mo siyang church pag talagang yung mga sumasamba doon ng mga tao is talagang totoong believers. And teaching number 3, the true church is invisible and know to God alone. Sabi po dito na yung church, yung totoong church is invisible and know to God alone, na talagang hindi mo sila makikita, but ang ating Panginoong Diyos ay makikita siya kung talagang bang yung church niyon is totoong believers talaga sila and talagang known yung ating Panginoong Diyos na alone. And application number 1, value faith in Christ over membership. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na kapag may sarili po tayong religious group na dapat hindi lang natin ginagawang member ka dun sa church, pero dapat mas binavalue natin yung pagniniwala natin sa ating Panginoong Jesucristo. And application number 2, value genuine connection to the family of God. Sabi po dito na i-apply po rin po sa atin sa ating sarili na dapat na binavalue natin or pinapahalagahan natin yung mga connection natin sa lalong-lalo na sa family ng ating Panginoong Diyos. And application number 3, value love, unity, mercy, and forgiveness. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na pahalagahan natin yung pagmamahalan, pahalagahan natin yung pagkakaisa, pahalagahan natin yung may mercy tayo sa ating buhay, and yung pahalagahan din natin yung pagpapatawa dahil lahat po yan ay ginawa ng ating Panginoong Diyos para sa atin. And then lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.